Corinthians chapter 4 verse 7 na net. Ano nakita si Amen? Kung nakita ito, di ba magsusunod? Ready? Start. But reject profane and old wives' peoples, and exercise yourself toward godliness. Verse 8. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. Having promise of the light that now is and of that which is to come. Now, unsa dito nga last part sa part 3, kita maka-remember? Duty? Number 6 man to. This is about tell if you have a problem, tell it to your pastor. Or tell lang. Alam mo nga if your problem, let the pastor solve your problem. Unsang purpose na nung i-tell, na nung isulti? For a specific prayer. Pero kung nakasay matapang, pwede kayo. Pero ang pinaka-purpose na makabalupod sa kung sa iyang i-pray. Okay? Now, unsa gani ang word na principle? It is a fundamental belief or facts. So, bilang tag-fundamental, mauni sa ang basihan sa ato ang ginatawag nato na spiritual growth. Kung ikaw i-ratings nimo ang imong pagtubo sa Ginoo, pila na ba ka person? Napa ka sa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4? Nanong unsang purpose nato? Nanong kinahanglan to magtubo? Para masabtan nato ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang bata, kasi may mga ginikanan na masuko sila mga anak na bata, yung sinumingon sila, uy, pagkuhan na para kanang dinagko na ba? Tingnan sila magkibata, magkita siya. So, muplo na sa iyahang pangidaron o sa iyang edad o sa iyang kasabay. Amen? Tara pa ka 5 years old na narbaho sa kanin. So, iyang mindset, di po sa tuan na dagko na, isa po kaya na atong mindset, mahimong 5 years old. Pag-awayon ka, di ba ang bata pag-awayan mo, away na. Now, importante kayo na masabtan nato ang ato ang pag-grow. Now, according sa 1 Timothy, especially in verse 8, ang sanaw, bodily exercise, profane, may kapuslanan, a little, o gamay lang. But, godliness is profitable in all things. Godliness, ang pagka-Diyos nun. Na unsa man ang ikasyam na matawag nato principle, pamaagi, basihan, basic na pundasyon nato para magrota. Dapat na atay ang kitag basic kinahanglanon. Number 1, kining gitawag nato na Bible reading. Hindi na maklaro. Napatay panahon na magbasa sa pulong sa Ginoo. Hello? Cellphone, natay panahon na. Na importante kayo na naatay panahon sa pagbasa ng Bible. Muna may mga time na atay mga simbalay para kung busy kayo ka, makapatita sa mensahe o masabtan nato kung sa kaulugan sa mga verse. So, kinahanglan kayo nisa na ato ang exercise, ato ang i-maintain, ato ang padayunon bilang mga anak sa Ginoo na makabasa ta sa love letter sa Ginoo. Di ba ganito sa dilipaw sa cellphone? Hindi pa kita kaya uso pa itong love letter na kaya ipilo-piloan na smile first before you read. Kasi lang kagyan na. Kahit ko na ba? Smile sa pag-abrihan.
Nato ka pag-abli sa Bible. Pa-smart po ka, ta? Now, for anyway, pinaka-first i-maintain na to is kining Bible reading. And second is prayer. Isa nang pray ganina. Pagmata ni ma. Unsa mang word na prayer? Isa pa ng prayer? Isa makatagay diya. Sa simple lang na meaning sa prayer. Kaya, permita ng mabatian ng pag-ampo. Unsa pagkaulo ka na? Ini idea. Unsa ang meaning sa prayer? Pag-ampo. Ikaw, sis. Pag-ampo niya pa. Unsa ang meaning sa prayer? Pag-ito sa Ginoo. Okay, bigyan na jacket yan. So, prayer is talking to God. Pakikistorya sa Ginoo. Pareha po na si mong bana, asawa, igsoon. Inyo na-notice po wala na kayo panahon makistorya si mong bana o asawa. Dito ko nag-away mo, gilaay ra ka. Murag maapektuhan ng inyong yung relasyon, murag mabugnaw kagamay. Muna usahay, likaya po na to, wala mag-away mga mag-asawa. So usahay, yung touch na mo, kung ka dito, kaya nag-away mo entertain ka dito, ipaupuas mo ka dito. Ano sa mga gani, away mo siya kung manahantod na, wala ka nakapantay na full na ka. So magka-problema na ka na ano man. Kaya nga kung kasing-kasing hindi mo mapantayan mabihag ni sa. Muna usahay, maguba ang relasyon. Amen? Sa Ginoo, kailangan nato i-maintain na to, makikistorya ka. Wala man nagayon na, kailangan yun mo biyong imong mataan na kagin mo mag-istorya siya mong kaupan mo biyong gang, samahan. Stalking to God, normal lang ba? Di kailangan memorize ni mo, kakagpapila na, gang, unsa man, kumusta na ka diya? Miss, kung sa imong kasing-kasing, di ba, kung mag-istorya ka, kanang normal lang, nasa imong una-una kasing-kasing, imong ilitok. This same sa Ginoo. Di ka Lord, di ka pwera pa ko karon. Hindi ko nangyaba. Suwa. So, importante kayo na ato alis ang i-maintain ang ato ang sorry, medyo kusog tayo ka. Okay, my God, na. Taga-ayod panahon ang makipag-istorya ka, first of all, sa imong Ginoo. Ikaduha, sa imong partner. Para ma-maintain ang intimacy ninyo. Amen? Na kay anak, di mo pa nang papatagay panahon ka, musta man, di ba? Usay, busy na kahit mangita kwarta, naligtan na ito ang mga bisig na papalikod sa relasyon. Labi na sa Ginoo ang pag-istorya. I-maintain na ito na. Next, kining kita mga ito na confess sin to God. Na naman nung kailangan nato ipahayag ang atong mga sala, kay adlaw-adlaw ta makasala. Dahil mo nang nagpakasala sa nakasala. Sa mag-asawa na ba yung nana? Pag makasala ang partner kang nakasala ko, masagaran na hanggang tanong. Hindi, tago-tago na ito ang mga nakuhaan ng magkay. Kasi kung wala na, di ba? This same sa Ginoo, na kailangan ko ito na unag yun sa Ginoo. Ano, para ma-maintain na ito, ang ato ang itawag na ito, na relasyon sa iya, o muna, mugro ka. Mugro po ang mag-asawa, mag-partner kung wala ginatago. Ano man, pag mag-upa kinisa, should na i-restore. Alam. Kisa kaagi na, kasagaran ng God na walo nata na ang kanatong mga kawawa ng babae, always gina sila right. Kasi kung saan mo na sila, pero may gina sila tama. Di ba? Kahit nakarelatan na. Pero sa Ginoo, dapat kapanood yung mga ipasaylo. Na sa itong pagsulti ng daan, na sakitan, sa itong mga liho, kung sa itong una-una, this is itong partner. Siyempre pa yung una, kung mo i-exercise kang, utaman, panawag yung buti ka. Sorry, taman. Muna, bakit mo diya? Next is soul winning. I-maintain na to.
Dapat tayo nasiran sa pulong sa Ginoo. Dapat kayo na-encourage karong nga semana. O dapat kayo discourage. So, kita as Pinoy, kitang tanan, may pagkamaritis ta tanan. Hindi ko mingon na, ako na, di tanan ta. So, atong pagkamaritis, atong gamito na i-maritis na to, ang kaayo sa Ginoo. Amen? Isulti na Christian pati mo kaimtangan, wala kang ipatagdan sa Ginoo. Sabihin ko, si Kuan ra ba? Pero ito si Kuan ra ba? Nag-faithful sa pagpangalaga. Di ba? Next is, nagitawag ato na be filled with the Holy Spirit. So, ma-filled ka, mapuno ka sa Pulang Espiritu. Una, kung nagabasa ka Bible. Ikaduwa, prayerful ka. Ikatulo, na kay humility. Ang humility, it means kapangayo ka sa kapasayloan or ginaangko nimo na nakay sayo sa dihang makahimo kag sayo. Dahil sa mag-asawa, kinahanglan dyan na himoon para mag-strong yung relasyon. Mostly sa mga lalaki, so what may mo, you need to be humble. Next, ang kakabrihan ng atong Bible sa 2 Timothy and chapter 1 and chapter 2. Verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Inahin? Second Timothy 2, chapter 2, verse 2. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungo nga akong giwali at ubangan sa kadaghanan aron kini itudlo sa nila sa uban. Okay. Help another to grow. Tinitawag nato sa pamilya, dapat na agi pa nag-iusa. Mga asawa, mga magison, na naasa usa ka panimalay. Once again na walay pa nag-iusa, sige laga manggianay, wala na magresulta, sige away. Ano man, wala mo pa nag-iusa sa kanan dyan pagkakimoon. Munang himoon sa bana, natasawa mo ni mas nindot niya kuha makalesta. Labi na sa presyo, so i-alaw na lang kayo. Inanagin ang mga babae sa kantidad o sa kulay sila ginamasunod. Pero tawag na to sa authority sa panimalay, dapat yun ang lalaki. But sa pag-serve kay Lord, in order na dapat walay mabilin, walay kitawag na to na mapihain, dapat magtinabangay ta para mugro ta. So, okay pa na website kung kami. Muna pinaka-basic na to na himoon para mag-grow itong spiritual, kinahanglan na to magtinabangay ta. Dili mag-inawayay. Amen? So, dili man kayo sa magsuwang gani, mag-away. Kana pang dili mong parinti. Managlahi, mag-ginikanan. Pero sa pagpangalagad, we must be mag-unite o nakay harmony. Dahil mo sa church na to. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men and will be able to teach others also. So, kailangan na to na tinapangay, mag-encourage, kung naluya imong kauban, i-encourage mo, mag-serve lang sa Ginoo. Dili kay kung imong kauban, naluya sa pastor, kay na something ka, anak man yun na si pastor. Anak man kita siya, may pinalagi, o samot na sa ka-down. Di ba? Lagi na ka-anak. Nag-away mo sa imong kauban sa pagtuwa, anak mo sa, kung kauyo na pagtas na niya. At pagyan mo sa princess, ising may kasuko ka ito, ampo lang na sa Ginoo. Ano lang ba? Naman, kaya kung nindot mangyod na sa isa ka church na nagpupunta, na ay pagkinabangay. Muna ka na mga maluya, i-encourage, then pwede ito na bisitahan. Di ba? Para ma-encourage lang sa na magapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So, kinsa na pa nakaagi na iyang gitabangan iyang kauban. Wala magsimba. Tawagin.
Kasi disturb ko. Tawagi, sis, Brad, asa naman ka? O, di ba? I-encourage. Na naman, abot ang panahon, muharvest jud ka. Once na dagang panalangin na, di yun nakalimot sa imuha. Hatag yun nagbulan. Ay, yung dinapas. Sis, ti, naarapit, karne diri kita manihapon, maniod to. O, di ba? Na naman, resulta na sa, kaya ang tao mukhang gilaga utang kabubuton. Gawas na itong mga hindi ka balo mo kan. Labo sa ministry. Natin pa nag-iusa, mugrot ang atanan kung kita tanan magkinabangay. Matag-usa sa tuwa na ay mga pinasahi nga mga attitude. Imong kaupan usa di mo masabtan, so dapat imong tun-an paano nimo siya makasabay mo. Every one of us na adjunct pinasahi na batasan mo usa man siya, oy. Tingnan na dyan na siya. Kung tapangan na to, sa una to, pray kung sa itong himuon para siya ma-encourage. Para nindot man gyud na isa lang sa ka-espiritu sa kabuluhaton. Amen? Once na managaya kang espiritu, so walay undang ang panagbangi. Matay lang ikauban man sa simbahan na naman, dinautay na matabisto. Kana nagiya na dere. Dinautay, no, at sa pikas si Kuan, mani, pre. Wala kang balog, na ba? So, di maayo. So, kung gusto ito mag-grow, magmalipayon ta, kung naatay mga di makita na negative, is maayo, imuhan lang na. Ayaw na ipasulti sa upan. Na naman, kilisod kayo. Pagsulti mo, maabot dito sa imong isultihan. Mag-away, kulo na mag-away. Gusto ingon mo? Wala, uy. Wala na. Ingon man ni Kuan, wala na. So, help one another. Then, finally, kini sa usahay, muraga, kuan sa itong itinungod, no? Malakay, in chapter 3, sabi ka reminders bilang mga Kristohanon, 7 to 12. Pakibasa? Yeah. Ikaw na lang nato, atoan na lang response ang pagbasa. Doon sa Old Testament, sa mga ito, tupad sa Matthew. Last book sa book of Old Testament. Malachi. Malachi in chapter 3. Sinakita si Amen. Verse 7. So, unang-una ko pagbasa ang verse 7, kamo sa verse 8. Okay? Yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances, and you have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Verse 8. Mangutana ako matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios. Dili apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo ug mga halad. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. 10. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa magadagayaon gayon ang mga panalangin. And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit in your field, says the Lord of hosts. 12. All nations will call you blessed, for your delightful land, says the Lord of hosts. Next, makatapang ba sa ato ang pagtubo kinisa? Unsa ba ang word na times? Kanisa is nagakuan sa nation of Israel. Originated in the nation of Israel. Unsa ba ang word na times? It means 10. Ikapulo. 10.
10%. 10%. So kung tanaw na itong history sa Israel, na sila 12 tribes. Sa 12 tribes nila, isa dira ang isa ka tribes na nag-serve sa temple. Kinsa ang nag-serve sa temple na tribes? Israel. Ha? So, pila, kinsa nakabalo sa mga tribes sa Israel? Pangalan. Number 1 is, ang kamagulangan, basic na sa na mga paan sa Bible, dapat familiar ta. Reuben, Judah, mga sila. Isa sa ilang igsoon, mo ni si Levi, o Levi, mga Levites. Si Levi, mauni sa out of 12 ka mga magsuon nga lalaki, walay area, walay yuta. Wala sila kita nga to na panunundan nga yuta na umako nila. So ang ilahang portion, ang ilahang part mao ang temple. Para ani simbahan. Sila ang maghahala dira at gabi. Then asa nila kuha ng pagkaon. Yan naghahalad man sila. Diri sa 11 tribes. So kining 11 tribes manguma sila kay mayuta sila. Kung sila kita naman dito, whatever, tato, mais. Pag harvest ana, nakaharvest sila og 100 nga sako, ang pulo ana dalon nila sa templo. Na naman pagkaon man nila. Para to. So kanisa ilahan isang gitawag nato na kuman, gitawag na mandatory. Kuman, ano man wag na mandatory is kinahanglan dito maron nila. Pag dili nila muhatag out of 110%, ang mahitabo sa ilang dili magpadala og pula ng Ginoo. Amen? Kaya kung dili sila mahatag, walay pagkaon kining isa ka tribes na nag-aalaga, talagi ka na lang pare. So, how about sa Old Testament? Maunis ang gitawag nato na ngayon, karon sa New Testament is partnership na to sa Ginoo. It means ikaw nagtatrabaho, then ihatag nimo ang portion na 10% sa Ginoo, kinakilala nimo siya sa imong trabaho. Gawas kung di ka mangatag, so it means wala nimo sa ginakilala na siya ang tag-iya sa imong kusog. It means na mo income kaga isa ka million, then pilang pesa na. Na isa ka istorya, na isa ka pastor na yato anong membro. Ingon niya pas, ampuin niya akong kan, yung mga kayuman, ipangampuan, iyang kanding, baka. After sa katuig, bibisita ang pastor, kaya busy naman, wala may simba-simba. Pag-anan ko sa wakan, ay pastor, welcome. Anya, alas sa pas, kita ka ni kanding. Oh, muna yung mag-iampuan pas, manyar ako, tarawa, daghan na kayong anak. Pat dito sa likod, kita ka ni baka. Oh, kainandong ka na, Brad. Mauna yung mag-iampuan pas, daghan na kayo. Grabe, no, praise God. Ginang-ginang na siya. Medyo kayo madawat ani ron. Anya, pastor, atot ka sa balay. Sa taas, kita ka na akong giringpas. Daghang kayo, muna mo nibantay sa akong kwarta, kaya para dili ko ano ilaga, nibantay sa akong mga sanina, ingon sa lalaki, pagpilit isa diya, pastor. Hello? Nakuha na ito ang kwento. Now, kinisa is voluntarily nato na kinahimo sa New Testament. Sa Old Testament, wala kay mahimo. Mo-obey jud ka. Kay sugo nila, kay ang 10% sa ng income, ihatag nila sa one tribes, ang Levi, o Levites. So karon mo na ilahang ginatawag na tax. Kabalo mo si tax. O ang mga BIR nga papunta ni. Muna ang ilangan ko nila na permit nila kay aron ang Ginoo magapadalag ulan para i-bless ang ilang mga i-bless ang ilang mga kahayupan. Kay kung sila mohatag walay pagkaon kunya ang mahitabo ato dili mo grow ang ilang mga tanom. The same sa New Testament na naman mao ni ako ang pagig partner. Kinsa naka-experience na iyang gikan siya kasing-kasing gihatag niya voluntarily iyang tithes. Then ang nahitabo
bisan pa may time na ma-short imong kwarta pero naadyo mo abot. Amen. O nagsulay pa. Sa primero, medyo mapudayan ka, pero kung imong i-exercise lang, then ibutan ko na, Lord, it is for you. Now, nanon kasi purpose ana sa ilaha, og sa ato ang panahon karon. Verse 10, dala ang tibuok nga ikapulo dito sa templo, aron adunay pagkaon dito. At the same way, the church, kapit ang isa ka sa ako nga bugas, pila ka kilo na? Ang isa ka sa ako? 50. O half sack is 25. So, dala ka kilo o tunga. Ingon sa may pagkaon dito, pwede ka mo apilog kaon na na. So, ang akong punto lang diri, nanong kinahanglan man ni, o nanong part man ni sa atong spiritual growth, ang paghatag. Hello? Kita kaagi daw mahadlok ka mohatag. Okay nung makaagi po na murag, mahadlok ka na dili mohatag. Okay? Walang pas ka ng magbag na ako. Nalang ko'y kadugang bayan sa about time. Kung wala kay gugma sa paghatag, muli mo imong i-control imong kwarta na kay kahadlok ang kwarta. Pero kung naa kay gugma sa paghatag, isang last na ihatag mo, kaya na kay gugma sa paghatag. Yes. Pero ang pinaka-the best yun, kung nakaila ka, asagikan ang imong igahatag. Ano man, pag nakaila ka sa Ginoo na provider, dili ka mahadlok. Pero kung wala ka kaila sa Ginoo, mahadlok ka na mahugdan. Meron ka daghan pa sa Ginoo. Amen? Ingon sa verse 11, dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa imong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamunga o daghan. No, mao ni sa ang ingon sa Ginoo sa Israel sa 11 ka tribo, once na mohatag sila sa ilahang mga crop, ang tithes manggod sa Old Testament is mga apots sa uma. It's not all about money sa Old Testament. Kung harapin sila isa kasako nga, dua kasako nga gitawag nato na kamuti. So, ilahan ng kwan, 1/4 ang naiatag nila. Sa New Testament, ato nag-convert sa gitawag na money for the purpose of partnership. Gusto ba ka maging partner ni mong ginawa sa mong trabaho? Muna yun ni Jesus sa mga Parisee, ihatag sa Ginoo ang para sa Ginoo, ang kay Caesar ang para kay Caesar. Na naman, why sa mohatag kanin ang imong pagtuo mo depend sa Ginoo? Then na may taguan na wala ka kabantay, mo grupo ka spiritually. Na naman, ipakita sa Ginoo, muna ingon sa Book of Proverbs, siya na nagahatag og daghan, magapatambok sa iyang mga kalag. Iyang kalag. Kapan siya na nagakumkum sa iyang kamot. Muna sa lisod pag-abot sa panalangin. Muna ingon sa Bible, iyang challenge, sulayi ako. At the same time, kung balikan nato ang istorya sa Israel, sa panahon sa post-exile, pag nila na bihag sa Babylon after na sa panahon ni Nehemiah, wala na sila nihatag o tithes. Kasi naitabo, guba ang templo, ikaduwa, ang mga Levites, wala na sa templo. Nangurnal na. Muna kasagaran, dili man ipagkuhan sa mga pastor, muna mga pastor sa iwa na panahon sa ministry. Dito na, nag-overnight, dito sa kaning. Ano man, wala naman. So, walang realidad na nung daghang kayo mga pastor ni-exit sa ministry kay wala na yana. Pero wala na nagaingon na tungod kanang pero ang purpose mo gud ni ato ning ato ang ikaayo sa tuwa kay tungod gusto nato makig-partner sa Ginoo. Kung naka sa Old Testament, required jud ka musugot ka sa dili, required kay verse 11 kaya ang ilahang panginabuhi is pagpangma. Pero sa New Testament, ato aning partnership. Kita gusto makipag-partner sa Ginoo. Na i-bless niya bisin gamay ng income nimo, basta pulpul ka sa paghatag, i-bless sa Ginoo. Mato pa sa verse 11, badlungo niya
It means iya kang i-control niya na dili mo adto sa dili tama nga gastuhan ng imong kwarta. Kita naka-observe sa diyang wala kanihatag imong income 20 mil. Wala pa 2 ka semana, wala na pilit. So, even naka-experience pa na, even my wife, tabuhi pa siya. Pag abot na og 14,000, di kasapaan ako niya. Nako, pila tayo sa 14,000 lang. 1,400. Unsa man ako niya. Unsa na ni. Kasapa mo kanya. Anak ko wala problema sa ako kung ihatag mo dili. Imuha na ng problema. 13,000 kaya ito sa kalibog pag 1,400 na lingo-lingo na siya. Anak ko, bahala ka. Basta dili ko makuha na kung dili ni mo gikan sa imong kasing-kasing. So, usbon na ako. Principle of spiritual growth. We talk about principle. It is the fundamental truths of belief. Amo na ang fundamental siya is kinahanglan nato i-maintain ang ato ang Bible reading. Dili na sa na once a week. Tistingi kaon once a week. Tistingi og pakigistorya kung uban mo si mong bana gawas kung nag-abroad sa laing kadagatan. Kaya di ka makaistoryahan no, kaya limited ang time. Pero kung nang kauban pero hindi ka mag-istoryahan ay mabugnaw ang iyong relationship. Sa Ginoo, mabugnaw na. Next is pagpahayag sa imong sala kay matag adlaw makasala ka. Dili na makasala. Masipit jud ta sipit ganing karabaw upod ka tiil kita panaduha lang. Next, help one another. Instead nato i-criticize ang mga weakness atong kauban, atong i-pray. Naglagot kasi yung batasan, ma-open ka, i-pray Lord. Tabangin na makita niya ang iyang kaugalingon. Kung i-judgment mo siya, mag-uba ang ministry. Next, kinisa thanks. Natin pangutana. Kilala ko ipanguta na daily basis ito sa Bible readers, sa conference or sing and prayer. Prayer is talking to God. Ang akong pangutana. Ang akong pag-ampo, hindi mag-prayer ka, mag-iyong no. Yang akong pag-ampo, mag-isuya ko sa Ginoo. Ibukan ako akong mata, pero concentrate lang ko mag-isuya sa Ginoo. Sa akong pangpangutana, sa akong dili pagpiyong, madawat na sa Ginoo. Dili ko Okay. Dagdag mag-example. Sa panahon ni King Asterius, butang ito 400 BC, kitsa dira ang cupbearer gani ni Himaya. Sa diyang nag-offer sa iyang trabaho, nag-give sa iyang trabaho ng pag-offer of cup, wala mo sa nagpiyang mahalari. Wala naghahatag sa siyang cup, nag-pray sa siyang heart. So it's about prayer, is not about your position. Kung nagluhod ka, nagpungko ka, nagpiyong imong mata, is about in the matter of the heart. Ano? Marami ko na mag-istorya ka, makita mo ka magluhod ka diha. It's about talking in a normal way. Amen? That's why, wala na sa nagabase kung magpiyong ka, kung magpiyong position, it means ang imong heart sa pag-pray. Ba na to? Amen. Lahat po na mag-istorya ka, napagpiyong ka. Ay, kumusta na ka? Naunsa ba na siya? Napuling? The same kaya po na itong Ginoo. Importante imong heart, kung susunod anak, una isulti nimo. So I remember na ako'y kilalang pastor na demon possess iyang manghod. Then sa nagpray sa anak, nagpiyong siya, grabe yung sus. Wala doon. Tuslok mata, I love sila. Mapit sa nabulag. So noon labi na ko inanangabotang ayaw ko ipiyong mata kay kasi gusumpag na ka. So, bisita prayer mo na sa. Una kasi mong pan, sa iyong mga kwarto, so pwede ka magpiyong, pero kung galakaw ka na, nabanggaan pa ka diyan. So, in English na? Kung ano daw na ako na experience ko daw na ako ng pastor. Mulakaw ko, pero kung sangkit, mag-prayer ko, pero mulakaw ko. Dunggan ba na sa Ginoo kung pag-ampo, nga di magpapagpiyong. Wala maguna sa pagpiyong ko, galakaw ka diya. Nag-istorya mo kasi iya. So, wala nagamater kung nagapiyong ka. Importante ang imuhang pag-istorya na gi-address nimo sa iya. Kung hinahinaya, rapot kasi matingala imo ang kasabay. Isa mali. Wala ko ni pamahaw ni.
So, naka-experience ko na nakakabantay na naalit ako sa likod. Liligid ako sa ito. Pwede nag-break ko. So, ako po i-minimize itong kuhan. Kung nanatulog akong asata na plasta. Okay. Importante mag-pray is kung saan imong nasa imong heart. Okay? About sa campus, ako nakasala ko pero dibdib na ko ang akong kasuko sa iya. Wala ko pangayon pasayo. Pero nag-istorya mi, pero wala ko pangayon pasayo. Pasayo ako. Anak, mag-idibdib lang na ako. Isa lang, bawi na. So, ang pangutana na maningon sa Book of Matthew, if you offer unto God, biyaan mo imong offering, then makigistorya ka sa iya. Sa kung panang karoon mo maglisod ang kimo na istorya ko mo siya, no? But, ang pinaka-the best nila, na bisan dili sa mga yung pasahero, you must forgive him. Atubangan sa Ginoo. And forgive yourself also. Bisan pag ipasahero din mo sa wala mong ipasahero yung mga kagalingon, o balik-balik ra sa patingara ra sa pag makita mo sa di kapataw na naman napang-hatred, Ulaw ka na. napang-kasapit. Then, susama pa mo, makita mo sa murag panpa, tanang ihalas, sipat ka dayon na naman, di mo matago yung mga action, napakikasupo sa iya.